Yan. Good evening, ma'am. Linaw ng cam mo. Salamat po. Oh. Okay, so yun po ang topic natin Lawyer ng Diskaya binuking si Marcoleta. So, tingnan natin ano kaya yung pagbubuking na yan. Dax Colvara, hello po and good evening, watching from Partido Camarines Sur. Hi, hello po. Salamat po sa panunood. Kamusta po kayo lahat dyan? Mindscript. Hi, yan, hi. So, marami pong salamat sa pagdaan, no? Yan. So, nga po mga kaibigan, bago tayo mag-start, atin lang pong i-share itong ating video sa ating news feed para po mapanood din po ng ibang tao. No? I-share lang natin ang ating video sa ating news feed. Yan. Saglit po ha. Okay, share lang natin ang ating video sa ating news feed. Saglit po. Yan. Okay, saglit lang po sa newsfeed. Okay. Yan. Tapos, i-share din natin sa ating 5 group. Yan. Para may makapanood. Mindscript. Hello, madam. Good evening. Watching from Sorsogon. Hi, hello. Marami pong salamat sa panonood, no? Shout out po sa inyo sa Sorsogon. Salamat po. Yan. So, atin lang pong share. Yan. Pangatlong grupo. Pang-4. At saka pang-5. Yan. Okay, yan. Okay, na-share na natin. Yan. Okay, sabi naman ni Lorraine Rodriguez, kamusta daw ang mga kawatan? Ay, ang kawatan nandun, nasa ibang bansa, no? Yung isa nasa Dahig, yung isa naman nasa Japan. Yun, ang mga kawatan, no? Yun, marami na silang nakawat. Yan. Sabi ni Kaloy, ilabas mo na si Saldico. Ang pagkakaalam ko, si Saldico ay binabantayan na ng Interpol, no? Naglabas ng blue notice. So, binabantayan na siya ng Interpol. So, uuwi yan dito at sasagutin ang kanyang ang mga paratang sa kanya, no? Dapat siyang makulong kung yan ay totoo. Yan. So, yung nasa Japan nga, dapat ngayon nasa Japan, nakakulong na yun no? Medyo malakas lang sa mga justices yun yung nasa Japan. Kasi kurakot yun grabe ang kurakot nun. Bilyon ang kurakot nun, grabe. Bilyon. Yan. Sabi ni Joy, ba't di ka mag-block ng mga toxic, madam? Ay, okay lang yan, Joy. Welcome po kahit mga toxic, kahit DDS, no? Welcome po dito. Kasi hindi naman po ako, hindi naman po ako affected, no? Sa kanilang mga katoksikan. Sanay po ako sa mga toxic na tao, no? Wala akong problem dyan pagdating sa mga toxic na tao, no? Yan. And then Wendell Tibes, ebidensya nga. Roberto Trillanes, baka yun amo mo, magnanakaw ng bilyon-bilyon. Di ba si Duterte umami na nagnakaw? Marami daw siyang nanakaw. Di ba? Kaya nga, di ba, ayaw niyang magpirma ng waiver. Natatandaan mo ba? Ayaw niya magpirma ng waiver. Susuntukin niya si Trillanes. Kasi nga takot siya dahil makikita na marami siyang ninakaw. At makikita na yung kanyang bank accounts ay totoo pala ang sinasabi ni Trillanes na maraming mga
pera. Maraming punong-puno ng drug money. Kasi ang nagde-deposito daw doon ay isang drug lord na si Sammy Uy. Kaya takot na takot yung mag-ama. Ayaw ng mag-ama na magpirma ng waiver. Ebidensya yan. Pag ayaw mo magpirma ng waiver, ibig sabihin may tinatago ka. Di ba? Yan yon. Rina at Lorraine Rodriguez, di ba nakakulong sa Hague? Correct ka, tama ka dyan, Reyna, no? Nakakulong sa Hague. Yung isa, yung magnanakaw. Tapos yung isang magnanakaw naman, nasa Japan. Di ba? Sabi naman ni Wendell Tibes, kailan sinabi ni Per Ardian, my goodness, hindi mo ba alam? Sinabi niya, may pakita ko sa iyo Sandali papakita ko sa iyo yung sinabi niya na marami siyang ninakaw. Wala yatang alam to Saan ka ba nakatira? Nakatira ka ba sa ano? Sa Mars ka ba nakatira? Hindi mo alam kung anong sinasabi ng idolo mo. My God! Uma-idol ka, hindi mo alam yung nangyari sa kanya. My Diyos. Grabe, no? Okay, pakita ko sa iyo Diyan ka lang para makita mo. Diyan ka lang para makita mo. Yan. Okay. Bilis, 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 bilis. Yan. Okay. So, ito na. Ito na. Yan. Sandali. Sandali Ang hina naman. Bilisan mo. Dali, ang hina. Sabi ko na, hindi. Ito. Ang hina. Ito. Yan. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. At saka kayo, I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Marami siyang ninakaw. Aminado siya na marami siyang ninakaw. Pero hindi ako naniniwala na naubos na. Diba? Okay, so basag pa dito basag pa kayo dito kay Yusek Yusek Claire. Sige. O kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako ng nakaraang administrasyon. 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusuko ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang vice-presidente, kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito, sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalingis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, Naniwala ka pa na naubos na ninakaw nila? Ako hindi ako niniwala. Bakit? Nakakapagbayad sila ng lawyer. Daming lawyer. Nababayaran nila. Ano daw yun sa isang buwan daw. Milyon-milyon. So buwan-buwan magbabayad sila ng millions.
Magkano lang ang sweldo ng Vice Presidente? 330,000. Magkano lang ba ang pensyon ni Duterte? Oh, hindi pa umabot sa milyon. Paano sila makakapagbayad ng milyon every month kay Kaufman? Oh, 'di ba? Tapos meron pa silang mga ibang mga gastusin. Oh. So, hindi ako naniniwala na naubos na nga ang ninakaw niya. Aminado siya na magnanakaw siya. 'Di ba? At mismo sa kanyang panahon, aminado siya na laganap ang korupsyon. Sabi niya, corruption is endemic in the government. If you want to end corruption, you have to overturn the government. Kung gusto daw, kung gusto daw na labanan ang korupsyon o mawakasan ang korupsyon, dapat, ang sabi niya kay PBBM, yung kung sino man yung next president, dapat daw tanggalin daw lahat. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, tanggalin daw lahat. Parang baliktarin daw ang buong gobyerno. Kung gusto mo daw na mawala ang mga magnanakaw o korupsyon. Ba't hindi niya ginawa sa panahon niya? Oh, di ba? Kasi nagnanakaw din siya. Sinabi din niya, if you want to stop corruption, let's close the government. O, sinabi din niya yun. Hopeless siya, hopeless. Para matugunan mo ang korupsyon, kailangan mo pang isarado ang gobyerno. Hopeless si Duterte. Wala siyang alam, hindi niya alam kung paano solusyonan ang korupsyon. Hindi niya nilabanan ang korupsyon. Ang sabi niya, mahirap daw labanan ang korupsyon dahil nasa gobyerno. Oh, alam niya, aminado siya na nasa gobyerno ang korupsyon. Oh, hindi niya kayang labanan kasi weak leader siya Weak. 'Di ba? Hindi katulad sa Pangulo natin ngayon na strong leader na lumalaban ang Pangulo natin at kaya niyang labanan ang korupsyon. Kaya nga gumagawa siya lahat ng mga paraan ay ginagawa niya ngayon para labanan ang korupsyon. Kasi ang Pangulo natin ay strong leader. Strong leader. Hindi siya katulad kay Duterte na weak leader. O, di ba? So, hindi niyan pwedeng pabulaanan dahil si Duterte mismo ang umamin na hindi niya kaya. May sinabi pa nga siya, inutil daw siya. Inutil daw siya, sabi niya Hindi daw niya kaya. Kaya nga sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Dahil kahit daw bigyan siya ng 20 years, hindi daw niya kakayanin. Kaya maghanap daw kayo ng Marcos. Dali hanapin ko Hanapin ko yung sinabi ni Duterte Ito, sana na nag-ano siya surrender siya Sabi niya, hindi daw niya kayang labanan ang korupsyon, sabi ni Duterte. Kahit bigyan pa daw siya ng 20 years, hindi daw niya kaya na labanan ang korupsyon. Ito. Kaya sabi niya, maghanap kayo ng Marcos. Kasi siya, kahit nabigyan daw siya ng 20 years, hindi niya daw kaya na labanan ang korupsyon. Ito, namin ni Duterte. Dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko Makinig kayo. talaga mahabol. Dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko. Ba yan? Mabagal yung ngayon kasi medyo mabagal internet ngayon dahil pangit kasi ng weather, no? Ba yan? Sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot, sabi niya, I cannot. Even if you give me 20 years, I cannot do it. Tapos sabi na niya dyan, maghanap ulit kayo ng Marcos. Ano ba yan? Dali, ulitin natin. dito sa Pilipinas, gano'n, hindi ko talaga mahabol. Kaya ko, pero sa batas na ito, Constitution, even if you give me 20 years, I cannot do it. Kahit bigyan daw siya ng 20 years, hindi niya kaya.
Maghanap kayo ng Marcos. Hanap uli kayo ng Marcos. Hmm. Or someday, somehow, somewhere, that fellow will be elected in the generations to come. Maghanap kayo ng Marcos, hindi ko kaya lutasin ang korupsyon kahit bigyan ako ng 20 years. Umamin siya na hindi niya kayang wakasan ng korupsyon kahit bigyan daw siya ng 20 years, kaya maghanap kayo ng Marcos. Kaya ngayon may Marcos tayo o nilalabanan ang korupsyon sa gobyerno. 'Di ba? Pahiya kayo, no? Pahiya kayo. Kasi akala nyo kasi fake news ang sinasabi ko. O yan, no? Sinabi mismo ni Duterte. Napahiya kayo, no? Ito pa. Pag amin ni Duterte, inamin din ni Duterte na maraming ghost projects. Pahiya kayo, no? Totoo. Pakinggan nyo. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So, walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan is the regional director. Ipapalabas nila na may project dito at wala. I wish to show you Diba? of the revenue. So, si Duterte mismo umamin na sa DPWH, marami yan. Ghost projects. Palalabasin nila na may projects, yun pala wala. Ghost lang. At diretso daw ang pera sa bulsa. Alam niya. Kaya nga, di ba, parang 2021 yata yun na panay, tuwing nagto-talk to the people, tuwing nagsasalita siya, panay lagi niyang sinasabi, nagsisisi siya kung bakit siya kung bakit siya nagpresidente. Remember 2021 pag nagsasalita siya noon, palagi na niyang sinasabi na nagsisisi siya. Na gusto na daw niya bumaba sa pwesto. Kung ang sabi pa niya, kung papanigan daw yung electoral protest ni PBBM, pwede na daw siya mag-resign para si PBBM daw ang maging pangulo. Kasi siya dismayado siya, frustrated siya kasi hindi niya kayang wakasan ang korupsyon sa gobyerno. Paano naman kasi siya din korap? Nakikisama din kasi siya. Korap din siya. Ang reason kung bakit hindi niya maituro lahat ng korap, kung bakit hindi niya mapaimbestigahan, ang full investigation lahat ng mga korap, kasi damay siya. Yun ang reason kung bakit hindi niya mapaimbestigahan lahat, dahil damay siya. Dahil kapag nagpaimbestiga siya, ayun makikita, siya pala ang punot dulo ng korupsyon. Nakita mo nga, DOH, DOH. Diba, nag-imbestiga. Inimbestigahan itong nakaraang taon. Nakaraang taon ba yun? O itong taong to, no? Inimbestigahan yung tungkol sa yung bakit nga ba siya inimbestigahan? Nakaraang taon ito. Naimbestigahan yung DOH dahil sa budget hearing ng Department of Health. Tapos tinanong doon, pinatawag si Duque. Si Duque pinatawag. Umamin si Duque na si Duterte ang nag-utos sa kanya na i-transfer yung pera ng Department of Health sa PSDBM. Umamin si Duque. Yun ang dahilan bakit hindi niya mapatalsik si Duque. Dahil si Duque, kung titingnan natin, sunod-sunuran lang kay Duterte. Wala naman talaga siyang kasalanan. Ang naging kasalanan lang ni Duque ay sinunod niya lahat ng sinasabi ni Duterte, nagpakatuta siya kahit alam niyang mali, kahit alam niyang unconstitutional, sinunod niya lahat yung sinasabi ni Duque. Kaya nga, ni Duterte. Kaya nga itong si Duterte, hindi niya matanggal si Duque dahil alam ni Duterte na walang kasalanan si Duque. Dahil lahat ng ginagawa ni Duque, instruction yan ni Duterte. Make sense? Alam nyo na? Alam nyo na ngayon. Na itong si Duque, lahat ng ginagawa niya ay instruction ni Duterte. Alam nyo na? Wala.
Hindi nyo mapapabulaanan yan. Lahat ng sinasabi ko, meron akong ebidensya, meron akong mga resibo. Kaya nga, di ba, ang ginagawa nyo na lang, ad hominem. 'Di ba? Yun na lang ang kaya nyo, ad hominem. Kasi nga, hindi nyo ako kayang i-debunk. 'Di ba? The last resort of a fool is slander. Kaya, ginagawa nyo na lang, sasabihin nyo, ay, ang pangit mo. Sabihin naman ng iba, ay, ang lapad ng noo mo. Sabihin naman ng iba, ay, ang pangit mo matanda. Yun na lang kaya nyo. Kasi nga, hindi nyo kasi madibang ang sinasabi ko. The last resort of a fool is slander. Diba? When, meron pa eh. If the debate is lost, slander is the last resort of a fool. Diba? Ibig sabihin, kung wala na yung debate, hindi mo na kayang ipagtanggol ang sarili mo, ang last mo na lang gagawin ay pagsasabihan ng pangit, no? Ang iyong kalaban. Kasi hindi mo na alam yan, sasabihin mo eh. So sasabihin mo na lang, ay, ang pangit mo, ay, matanda ka na, ay, yun na lang ang sasabihin mo, ay, bangag ka, ay, ano, yun na lang. Kasi nga, hindi mo kayang idibang ang sinasabi ko. Kasi totoo, meron akong resibo, kayo wala kayong resibo. O, di ba? Huwag kayong iiyak. Lalo na ngayon, no, nagsisiiyakan kayo. Kasi nakita nyo, wala si Speaker Martin Romualdez. Nag-iiyakan kayo, di ba? Kasi, iisa lang ang gusto nyo, makita na nandun ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan. Kaso, sa ngayon, wala. Hindi natin alam kung bukas, kung mailalagay sa isang araw, hindi natin alam kung mailalagay. Di ba? Pero, eto lang ang gusto nyo. Wala kayong pakialam kahit makulong si Chis Escudero, kahit makulong si Jinggoy, wala kayong pakialam kahit na anong mangyari dyan, kahit na wala sila, hindi sila makulong, wala kayong pakialam dyan. Kasi isa lang ang gusto nyo. Gusto nyo si Speaker Martin Romualdez makulong. Yan ang inyong gusto. Wala kayong pakialam sa iba, kahit hindi sila kasuhan. Basta si Speaker Martin Romualdez, yan ang gusto nyo. Kasi blinded kayo eh. Kasi naniwala kayo eh. Bulag kayo sa katotohanan eh. Kung anong sinabi ni Lucring, yung psychopath, kung anong sinabi ng psychopath na spoiled brat, pinapaniwalaan nyo. Kaya gusto nyo si Speaker Martin Romualdez ay makulong. Pero ngayon, nag-iiyakan kayo kasi wala si Speaker Martin Romualdez. Wala siya doon sa nakalista. Bakit? Si Bryce, pag tinanong mo si Bryce, nandyan ba sa laptop mo yung pangalan ni Martin Romualdez? Ano sabi ni Bryce? Wala daw. Tinanong yung Alcantara, nandyan ba? Wala, hindi rin niya binanggit. Yung isang Yusek na nag-drop din ng mga pangalan sa DPWH, wala din. Hindi rin niya binanggit si Romualdez. Walang bumabanggit kay Romualdez. Isa lang. Yung witness lang ni Marcoleta na peke pala ang affidavit at peke din pala yung mga pinagsasabi. Yun lang ang bumanggit kay Romualdez. Pagkatapos, palpak pa. Diba? Halatang halata na talagang tanim intriga. Sanay na sanay sa tanim intriga. Duterte style, magtanim ng intriga. Diba? Sinabi naman niya ni Duterte, sanay na sanay siya magtanim ng intriga. Sinabi niya yan, no? At maging si Sara Duterte, ganyan din ang gawain, magtanim ng intriga. Alam na alam nila magtanim ng intriga, magtanim ng ebidensya,
magtanim ng gawa-gawang kaso. Yan, dyan master ang mga Duterte. Napaka-evil. Huh? Evil talaga. Grabe, napaka-evil. Yan. Okay. Oh, yan. Duterte says, ghost projects rampant in DPWH. November 6, 2020. Duterte says, ghost projects rampant in rampant in DPWH. Duterte says ghost projects rampant in DPWH. So inamin mismo ni Duterte. Anong year ito? 2020, November 6, 2020. Inamin niya na rampant daw ang ghost projects sa DPWH. Alam ni Duterte, pero wala siyang ginawa. Alam niya, pero wala siyang ginawa.